Hello mga kaibigan. Isa na naman pong tanong ang ating sasagutin tungkol sa mga benepisyong makukuha ng mga anak kung sakaling nawala na ang kanilang mga magulang. Meron po kasing nagtanong na yung kanya daw pong tatay ay kasal sa una at meron itong asawa na buhay pa, ngunit hiniwalayan niya yon at ito ay nakipag-live-in sa kanilang nanay. So, ngayon, ang tanong nila ay ano nga ba yung benepisyong makukuha nila doon sa kanilang yumaong ama na hindi kasal sa kanilang nanay pero may kasal ito sa una niyang asawa. So ang masasabi ko lang po dyan, kapag ito ay may kinalaman sa mga benepisyong panggobyerno kagaya ng SSS, pag-ibig at yung iba pa, wala po tayong magagawa dyan sapagkat lalo na kapag SSS yung pinag-uusapan kasi ang hahanapin lang po ng SSS ay yung valid marriage nung tao. So kung kasal po sa una ang inyong tatay at hindi nagpakasal sa inyong nanay, ngayon ang makakakuha lamang po ng benefits lalo na yung mga burial or kung merong pension yung tatay, yun pong valid married na asawa. So yun yung asawa sa una. So yung nanay nyo na hindi naman kasal doon sa tatay nyo ay wala pong makukuhang benepisyo sa SSS. Ang benepisyo lamang na makukuha niya ay kung ano yung conjugal property na naipundar nilang dalawa. So let's say for example, nawala na nga yung tatay nyo or naghiwalay na sila. So ano lang ba makukuha ng nanay mo? So kapag ang dalawang tao kasi, kung ang isa ay kasal sa una, tapos ito ay nakipag-live-in sa pangalawang pagkakataon dahil nga naman takot na makasuhan ng bigamy or hindi makakuha ng marriage license. So, ang mangyayari po dyan ay co-ownership yung magiging property nila doon sa pangalawang asawa, which is doon sa pangalawang kinasama na hindi naman kasal. So kapag sila ay naghiwalay, hati sila doon sa kanilang properties. Ngayon, syempre, kung magsasampahan sila ng kaso or ng demanda, most likely ang mangyayari dyan, kung sino yung may kasalanan, forfeited yung kanyang magiging hati. Pero kung halimbawang wala namang ganong naganap, naghati na lang sila or napag-usapan na ganon, maghahati ng property, ang mangyayari po, let's say naghiwalay, hindi namatay, naghiwalay. So, hati sila nung kinakasama niya, 50% doon sa babae, 50% doon sa lalaki. Ngayon, kung kasal si lalaki sa unang asawa, buhay pa yung unang asawa, merong mga anak or merong mga naging sapling. So, yung share ni lalaki ay mapupunta doon sa conjugal property nila ng kanyang unang asawa. So wala pong makukuha si lalaking kasal or si babaeng kasal sapagkat siya ay kasal sa una. So kung ano man yung hatian niya doon sa pangalawang asawa na kinasama niya ay kukunin at ibibigay doon sa unang pamilyang pinakasalan niya at yun po ay magiging parte ng conjugal property nilang mag-asawa. So sa makatuwid, wala pa rin pong makukuha yung taong kasal sa una sapagkat yun po ay idadagdag doon sa conjugal property nung una niyang asawa. Ang maaari lamang niya sigurong maging isang personal property na hindi conjugal ay kung siya ay pamanahan ng kanyang magulang ng isang ari-arian na siya lamang ang magmamana nito. But yun po ay magiging personal property niya lang at hindi po ito masasama sa conjugal property, not unless merong kasulatan yung magulang na ipinamana ko sa iyo ang lupang ito at ito ay magiging pag-aari niyo yung mag-asawa or ng iyong pamilya. So yun po lamang ang kung paano hatiin yung property ng isang taong dalawang beses nag-asawa na kasal sa una at live-in sa pangalawa. So yung sa pangalawa po, 50-50 ang hatian, pero doon sa kasal, ibibigay sa unang asawang pinakasalan, magiging parte ng conjugal property. Nawa po may meron tayong naunawaan at natutunan sa araw na ito. Maraming salamat po.